Maraming nagtatanong nito mapa-skilled workers man or household workers na kagaya dito sa sitwasyon ni Kabayan na namatay ang kanyang employer. Ano daw ang magiging proseso kung isa kang documented OFW? Patay na po yung amo ko, lalaki. So kahit ako hindi ko alam kung paano nangyari yun kasi biglaan naman, as in biglaan. So ito yung first day na lamay namin. May mga katuwang din ako dito, pinakain ko muna kasi papagurin ko yan sila mamaya. Hi Maria! So ayan, pinakain ko muna sila kasi papagurin ko yan sila mamaya. So hindi namin alam, hindi ko rin ma-explain kung ano yung nangyari talaga, exact na nangyari sa amo ko. Nagkasakit siya, pero akala ko magpa-check up lang sila kahapon. Pero hindi na nakabalik. So ang lakas ng amo ko, ang lakas niya talaga since nang umuwi siya dito. Parang ano lang talaga siya, nung nakaraang araw lang siya nagkasakit. And then kagabi pumunta sila ng ospital. Yun na nga, yun na pala yung last. Kaya hindi rin namin alam, hindi rin namin kung bakit biglaan yung pagkamatay niya. Kaya sobrang sakit ngayon kasi hindi ini-expect, hindi inaasahan, lahat is nagulat. Kaya kasi super bait yung amo ko. Alam niyo din naman yan sa mga vlog ko. Mapagbigay, mabait, wala ka talagang masabi sa kanya. So yun, hindi ko masabi talaga kung ano talaga yung nangyari pero wala na po yung amo kong lalaki. So, ganito yan guys, kapag namatay na ang employer mo na nakalagay sa iyong kontrata at ililipat ang sponsorship ng kontrata mo sa asawa o kaya naman sa anak, marami nagtatanong kung kailan pa daw ba magpa-verify ng kontrata dahil nga nakatira naman sila sa iisang bahay. Ang sagot guys ay yes, kailangan nyo na magpa-verify ng panibagong kontrata kahit ililipat ito sa kanyang asawa or sa kanyang anak. Dahil nga mababago na ang sponsorship na nakapangalan sa inyong kontrata at ililipat na ito sa kanyang kapamilya. Ganon din guys sa mga skilled workers. For example, nilipat ka ng kumpanya mo sa isa pang kumpanya or sister company kahit iisa pa ang may-ari, ay kailangan nyo magpa-verify ng kontrata kung mababago ang sponsorship sa inyong kontrata. So, kailangan nyo na magpa-verify ng panibagong kontrata para makakuha kayo ng updated OEC at para hindi kayo magkaproblema kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Sa mga wala namang idea kung ano ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW, eto guys. So eto ang mga requirements sa mga uuwi sa Pilipinas na mga OFW para sa kanilang bakasyon. Number 1, ang inyong e-travel arrival card registration, ang inyong passport at ang inyong ticket. At meron pang karagdagang polo verified contract para sa mga OFW na may mga employment changes. Kagaya sa mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position, at yung mga babae na napalitan ng apelyido sa kanilang passport, visa at kontrata, at yung mga OFW na galing sa visit visa at nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyong pa-verify sa polo office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated OEC sa POA sa Pilipinas. Ngunit sa mga dati nang nakapag-verify ng kontrata at uuwi muli babalik sa parehong employer at walang employment changes, hindi na required ang panibagong polo verified contract dahil pwede na kayong mag-acquire ng OEC exemption online. Pero kung hindi naman kayo marunong online, ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office or DMW office na ngayon at pwede kayong magpa-print ng OEC exemption sa kanila. Basta guys, kahit exempted na kayo sa OEC at hindi na kailangan ng panibagong polo verified contract, ay lagi nyong dadalhin kapag uuwi kayo sa Pilipinas ang inyong lumang contract verification kagaya nito. At ang bago nyong printed na kontrata galing sa inyong employer. Hindi naman ito madalas hinahanap sa immigration, pero just in case lang, hanapin ito sa immigration kahit may dala kayong OEC exemption. Kung ikaw ay meron ng record sa database ng DMW, ikaw ay nagbakasyon na, at ikaw ay gusto mo ulit magbakasyon, tapos babalik ka sa iyong worksite, so ang kailangan mo na lang OEC exemption. Yung makuha mo online na lang. Yes. Same company, same job, lahat Yes. same. Ito na yon. Oo, so hindi mo na kailangan magpa-verify ng contract kung ikaw ay returning to the same employer na may record ka na. Okay. OEC exemption na online,
kahit sa Pilipinas mo nakuhanin ito, pwede mo nang makuha ang OAC. Kasi yung iba, sir, na misinterpret kasi nila na pag sinabing, exempted ako sa OEC, so hindi na ako kailangan kukuha pa rin. Yes, so Online. Online lang na yung proseso mo. Yun. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin, ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangan ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong kontrata. Yun na po. Sa mga manggagaling naman sa Saudi Arabia, kailangan nyo ng exit re-entry visa kapag babalik pa kayo sa inyong employer. Pero dito sa United Arab Emirates ay wala namang tinatawag na exit re-entry visa. Sa mga OFW naman na mag-for good na, ang kailangan nyo pauwi sa Pilipinas ay e-travel arrival card registration, passport, ticket, at final exit visa. Dito naman sa UAE ay hindi naman final exit visa ang tawag, kundi cancellation paper or visa cancellation. Sa ibang bansa naman ay release paper ang tawag dito. So yan ang mga requirements sa mga pauwi sa Pilipinas. Ito naman ang mga requirements kapag pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. Number 2, ang inyong UEC. Number 3, ang inyong visa. Dito naman sa United Arab Emirates, ang visa natin ay ang Emirates ID na natin. So, ang Emirates ID na ang ipapakita nyo sa immigration. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. At ang lagi natin pinapaalala, number 6, ay ang inyong OWA membership. Guys, inuulit natin na hindi naman hinahanap sa immigration ang OWA membership. Pero dapat lagi tayo nagre-renew nito kada 2 taon. Dahil insurance nating mga OFW ang ating OWA membership habang nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa. At mapapakinabangan ito ng ating pamilya just in case man may mangyari sa isang OFW. OWA coverage po natin? Yes. Okay. Your Honor, Madam Chair, una po sa lahat, ang membership contribution po ng OWA ay $25 since 1982 po. Hindi po na iba ito. Ngayon po, nadagdagan po ang mga benepisyo. So ngayon po, meron po tayong social benefits. Una po sa lahat. Sa mga miyembro po ng OWA, meron pong accidental death and natural death coverage. Accidental death in the amount of 200,000. Natural death, 100,000. Meron pong burial benefit na 20,000. Ito po yung sa parang mala insurance coverage po ng OWA membership.